Magandang araw po, magandang gabi, magandang hapon po sa mga kababayan ko po na tulad ko na OFW. Kamusta na po kayong lahat dyan? Ako pong muli ang yung kababayan na si Chris Villanueva mula po rito sa Al-Khobar Kingdom of Saudi Arabia po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung naging maugong na kudita kuno na dapat po nangyari kahapon po sa Senado. Subalit hindi po natuloy na natiling Senate President po si Senator Peter Cayetano. Naging maugong po kasi napapalitan po dapat siya. Ang balita po ay ibabalik po si Senator Tito Soto or si Senator Mig Zubiri or si Senator Chis Escudero. Sa hindi po malamang dahilan, hindi po natuloy for now. Kung tutusin po, nandun na rin po yung clue na talagang magpapalit po talaga ng liderato ang Senado dahil po sobrang konti lang po, sobrang slim po yung lamang ng majority sa minority. 12 to 11 po eh. Kasi wala po si Bato, dapat 13 to 11. Kaya lang kung magkakaroon po ng botohan, 12-11 lang eh. Dalawa lang po yung bumaliktad sa majority. Ang majority po, ang minority. Yun po yung minority, magiging majority. Yung majority, magiging minority po. Ganun po yung mangyayari. Dahil wala po si Bato, nagtatago po sa lugar na alam po natin na kaya naman po makita kung imumulat lamang po ng mata, imumulat lamang po ang mata ng DILG, katuwang po militar, NBI at ang ating mga kapulisan. Anyways po, sa kabila po na naging pangyayaring naganap po kahapon ng hapon sa Senado, nasimulan naman po o nasimulan naman po yung nilang mag-convene as an impeachment court kahapon po para po sa impeachment case po ng ating Vice Presidente Inday Lustay Duterte po. Yun po itawag po sa kanya ngayon sa kasalukuyan. Sorry po sa mga fanatics po ni Sara Duterte po. Marami pong natuwa sa ginawang pag-convince po ng Senate at nagpadala na rin po sila ng sabina at pinasasagot po ang vice ng ating Vice Presidente ukol po sa impeachment sa loob po ng 10 araw po daw yata. At 2 araw naman po sa prosecutor yata after po sumagot ang ating vice para po masimulan o ma-review po nila o masimulan po yung trial. Malamang po yan sa June. June na po magsisimula po yung proper trial. Kahapon din po ng hapon, naglabas din po ng recommendation DOJ sa Ombudsman na sampahan po ng kaso si Senator Jinggoy, Sexy Estrada, aka Sexy Estrada, di ba bang dating official po ng DPWH. Marami po yung naging ganap po kahapon. Lahat po yung pabor po sa ating mga Pilipino kahit pa sa natin tignan kung maka-DDS ka man o maka-BBM ka pa dahil both sides makikinabang po tayo kung uusad po ng kaso ng corruption po at immunity kung meron po. Kung tatanungin niyo po ako ano po yung yung side ko po tungkol po dun sa pananatili po ni Senator Chis Escudero, Senator ah, Peter Cayetano sa sitting Senate President po. Parang tingin ko po kung magsisimula na yung impeachment case, parang okay lang naman po sa akin na si Senator Peter Cayetano, provided na ano po siya magiging impartial po siya pagdating po sa pagiging Senate President o presiding judge dun po sa kaso po ng impeachment ni Sara Duterte. Basta lagi lang po siya lumagay sa tama kasi alam naman po natin matalino po si Senator Peter Cayetano. Eh. Okay din naman po sa akin kung si Chis Escudero maging ibabalik sa sitting president. During lang po, during the trial lang po. Kung ayaw po niya ni Senator Kiko Pangilinan na maging presiding officer po o yung maging SP. Either of the two po, yung dalawa lang po talaga, si Peter Cayetano at saka si Chis Escudero, yung may kapasidad na kung sila po yung magiging Senate President, sila lang po yung pwedeng may kapasidad po na maging mag-preside po as a leader o as a leader judge po din sa magiging impeachment trial po ni BP Sara kasi talagang both of them are very brilliant po talaga. Kung si Tito Soto naman po kasi mangyayari po, di ba, kung si Tito Soto po yung maging presiding judge sa trial po, so one of the presiding judge po, syempre hindi naman po siya lawyer, di ba? So, kailangan pa po niya mag-aral, kailangan pa po niya ng tulong ni Senator Kiko Pangilinan para maging manager. Iba po talaga yung dati po niya sila, Senator Juan Ponce Enrile, tapos si Drilon, di ba? Tapos may kasama po pong Supreme Court Judge. Kung ganun po sana, kung may maganda sila ng resolusyon, mas maganda. Pero kung sila lang po, mas maganda na pong tumayo po sa impeachment trial.
yung abogado rin po para at least kahit papaano po hindi po nakakahiya po na panoorin. Lalo na po kapag panonoorin na po ng ibang bansa po yung impeachment po ng Vice Presidente. Siyempre maraming nakatutok na ibang bansa po diyan, eh. So anyways po, sana maging maayos po yung impeachment case po niya, impeachment trial po ng ating Vice Presidente. Bigyan po natin siya ng pagkakataon na ipaliwanag po yung mga reklamo po sa kanya. Kung mapapangatwiran naman po niya, mapapaniwala niya po yung judge, alam naman po natin, meron na po talagang meron na pong final verdict po yung mga kampi niya po, mga DDS senator po dun sa Senate. 5 na po yata yun, si Bato, si Robin, tapos Amy Marcos, si Bongo, sama na po natin yung 2 Cayetano o 2 Villarobes. 5 na po agad yun. Ito, kaya kailangan lamang po para ma-convict po siya. Acquit po yata. Siyam lang po yata. Para kailangan ma-convict siya 16, parang ganun po yata. Kung may ganun po silang bilang, kung panalo po siya sa bill na acquittal, kayo na, parang ganun, di ba? Wala tayong magagawa, ganun po talaga, na partially political po kasi yung impeachment trial. Pero mas maganda po na mapanagot po natin kung may kasalanan at ma-acquit po natin kung talagang wala. So, maano po yan, malalaman po natin yan sa pagpepresenta na po ng mga ebidensya ng prosecutors. At makikita na naman po natin kung gaano ka-brilliant po yung mga Pilipino, mga attorney po ng Pilipinas pagdating po sa impeachment trial. Kasi nakita po natin during kay Tito Corona at during po kay Estrada, talagang nakakabilib po yung mga Pilipino. Siyempre, aside from that, yung mahusay din po mag-English yung mga Pilipinong nilalagay po doon. Maligo po sa mga ibang mga Pilipino nagtatagalog pero napakahusay po talaga. At yung lalo na po yung nakaraan, yung impeachment po ni former Supreme Chief Justice, former Chief Justice sa Corona po, Renato Corona. Napaka-brilliant po ng mga witnesses, sila si Conchita Morales, si Tan ng BIR, si Henares si Tan po ng COA, si Henares po ng BIR, si De Lima po ng DOJ. So talagang ang gagaling po ng mga ang gagaling po ng mga witnesses. So talagang battle of the brains po yung brilliance, yung yung nangyari po nun. So ngayon makikita po ulit natin po yan. At syempre yung mga judges po nun, nandun po sila Miriam Santiago, si Juan Ponce Enrile, sila Joker, tapos sila Cayetano, yung 2 Cayetano, si Cheese, di ba? Si Drilon, marami po sila doon. Ngayon, kukunti na lang po. Mga komedyante pa, di ba? Yan di ba? Those were the days na magagaling po talaga yung mga binoto po nating Senado. Sana maulit po yung mga ganun. Sana sa susunod, yung mga iboto po natin, yung talaga naman pwede pong gumawa ng batas na hindi po sila paiikutin po nagsusulong lang ng bills na gusto po nila o yung gustong nakapanalig po nila para tayong mga Pilipino naman po yung makinabang. Di ba po ba? Hindi po yung mga Duterte lang, hindi po yung mga Marcos lang, tayong mga Pilipino po lahat. Yan po dapat neutral na po tayo, hindi na po tayo pro-Philippines na po talaga tayo dapat ang usapan po natin yan dahil sobra po yung pahit ng pera po talaga yung buhay natin sa Philippines lalo po ngayon talagang historically yung pagtaas po ng piso against dollar po talaga. So talagang dadapa po yung ekonomiya po natin dahil sa mga ganito. Yan po yung mga signs na talagang medyo kung pagpapatuloy po yan, magiging way din po yan yung babagsak po yung gobyerno. Parang yan po yung sinasabi po ng iba. Kapag nagkakaroon po ng mga peso devaluation na po, yung pagtaas ng piso, may na ekonomiya, magulo ang politika. Kulang na lang po dyan yung pag-withdraw ng mga support ng police at military. Alam naman po natin makakaya po ng ating presidente po yan kasi hindi naman po mga bago, mga veterano na po mga politiko po yan. Pagdasal lang po natin yung ating bansa para tayong mga Pilipino kahit sa kabila ng mga hirapan natin nararanasan, makaraos po tayo. Kasama po yan sa pagsubok sa atin. Kung ano man po yung paniniwalaan nyo, kung sama nyo sa sala nyo, sama nyo sa panalangin nyo, sama nyo sa dasal nyo, yung Pilipinas po, tayong mga Pilipino po.
Magkaisa po tayo, dapat wala tayong parte-parte o bahagi. Kung para sa Pilipinas tayo, para sa Pilipinas tayo, hindi tayo para sa mga pamilya po ng mga kilalang mga politiko. Para naman po umunlad ng Pilipinas at magkaisa po tayong mga Pilipino, 'di ba po ba? Sige, yun lamang po, wala pa po masyadong masabi kasi, yun lang naman po yung mga naging kaganapan po kahapon. Pare-parehas lang naman din po, walang masyadong exciting na naganap kahapon, maliban po sa mga nasabi ko. At yun, so far, inaantay na rin po natin yung magiging resulta po ng ano, ng sinampang, TRO po ni Bato sa Supreme Court, by tomorrow po yata o by today. Yung sumagot na po, yesterday po sumagot na po yung ano, yung Office of Solicitor General po ng gobyerno natin sa ano, sa Supreme Court, eh. So, ang inaantay na lang po yung sagot po nila Bato. So, maybe sana next week malaman na po natin kung ano po magiging stand po ng ano, Supreme Court. Para once and for all po matahimik na po yung ano, both sides. Kung ano po yung sabihin ng Supreme Court, yun na po yun, eh. Susundin na po natin para at least kahit wala po tayong maging problema o hindi magkagulo yung bansa po natin, meron po tayong ano, meron po talaga tayong guidance, mula po sa Supreme Court pagdating po sa pag-i-interpret po ng batas. Magandang gabi po, ito po muli ang inyong kabayan, Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Mag-ingat po tayong lahat at peace po. Lagi po tayong manalangin at lagi po nating ipanalangin ang ating bansa. Sa ikabubuti po nito at ikabubuti po ng lahat po ng mamamayang Pilipino. Magandang gabi po, ingat po tayong lahat.